In a conversation with our living 네, God. 여러분 알고 계시다 하나님 다 갖고 계세요. 못하시는 게 없으신 분입니다. As you know, God is walang imposible sa ating Panginoon. 그런데 하나님은 사탄이 아니라 기다리고 계세요. Pero ang ating Diyos, dahil hindi siya si Satanas, kaya hinihintay niya po tayo. 우리 살아가실 때 인격적으로 살아가기 때문에 함께 교제하기 원하세요. He loves us, pero He personally loves us, kaya gusto niya po magkaroon ng fellowship and 근데 communication 우리가 with 해야 될 게 us. 뭐냐면 하나님께 질문하는 거예요. Kaya ano po bang gagawin natin? Tanungin natin ang Diyos. 왜 그렇습니까? Bakit po ba ganito, Diyos? 철없을 때는 뭐 내 마음대로 안 되면 막 따지듯이 질문하잖아요. So, nung hindi po tayo naging mature, syempre, tinatanong natin ng Diyos, katulad na tayo nagko-complain sa 설명은 Kanya. 어떻습니까? But what happens nung tayo po ay naging mature? 아니 하나님 왜 그러셨죠? So, we will gently ask the Lord, bakit ito nangyari, 아니 Diyos? 안 하셔도 되고 안 하셔야 되는 분이 왜 저를 위해 이렇게 하셨죠? Dapat hindi ito nangyari at okay lang kahit hindi ito mangyari, pero bakit ginawa mo ito para sa 얼마나 Diyos? 저를 사랑하는지 제가 감당 못하겠습니다. Hindi ko po ma-carry ang lahat ng kadakilang pag-ibig mo para sa akin. 하나님과 질문하고 대답 듣고 응답받고 그러면서 하나님과 관계가 깊어지는 게 신앙생활이에요. Ito po yung walk of faith na lalong lalalim ang ating fellowship and our relationship with God while asking and answering to the 그걸 questions. 매일같이 하다가 오늘은 다 같이 모여서 하나님께 또 신앙 고백하는 시간입니다. Kaya araw-araw in our weekdays, ginagawa natin po ito personally, individually, pero sa Sunday, we will gather together and do it 또 together. 오늘 하니까 마음껏 질문하시고요. 또 마음껏 응답받고 하는 음성 듣고 사랑 체험하는 날 되시기 바랍니다. Kaya umasa ko po sa ngayong araw, freely, enoughly, tanungin niyo po ang Diyos mga questions that you wanted to ask and also receive the answer from 네, Him. 이 화면 안 나오는 건가요, 테레비? Sira po ba yung screen sa harap? 안 돼요? 안 돼. 그러면 힘드네요. 자, 우리 함께 신앙 고백하도록 하겠습니다. Then let us confess our faith. Jesus is the Christ, the Son of the living God. 우리 함께 고백하겠는데요. 제가 함께 여기. 우리는 고아가 아닙니다. 보혜사 성령님이 함께 하십니다. So let us confess all together to our fellow workers as well. We are not orphans, the Holy Spirit is with us. We are not orphans, the Holy Spirit is with us. 네, 오늘 함께 질문하는 시간이라고 그랬죠? Diba sinabi ko po kanina, it is time for us to question our God. 말씀은 응답이고 해답이니까 응답받기 전에 질문해야 돼요. Ang mensahe, ito po ang solusyon at sagot. Kaya bago natin makinig sa sagot, dapat tanungin natin ang Diyos. 오늘 고아라는 단어 잘 생각해 주세요. So, think carefully kung bakit ginamit ng Diyos ang word 오늘 orphan. 주신 말씀 가지고 먼저 질문하고 말씀으로 응답받고. Kaya before we receive the answer, let us question ourselves and question our God at let us receive the answer from the message. 오늘 말씀 보면 예수님이 고아라면 나는 너희를 고아같이 내버려 두지 않겠다. Sinabi po sa ating scripture ngayon na hindi ko kayo iiwang mga ulila. 왜 고아라는 단어를 썼는지 우리 함께 하나님의 뜻을 찾아보도록 하겠습니다. Kaya tingnan natin po kung bakit ginamit ng Diyos ang salitang ulila. 예. 그리고 오늘 제목은 보혜사 성령. Kaya ang title po ng ating mensahe ngayon, The Holy Spirit, Our Helper. 네, 헬퍼라고 해도 그보다 더 깊은 뜻이 있는데 오늘 제목 보혜사 성령. There is more deeper meaning than the word helper. Pero ang ating banal na espiritu ngayon, siya ang ating patnubay. 한 주간 우리가 이 광야 같은 생활을 살아갈 때 최고의 응답 보혜사 성령. Ang pinakatakilang sagot sa ating buong linggo while we're walking in this wilderness, ang 이 ating Holy 제목 Spirit. 생각하면서 함께 말씀의 순례를 가도록 하겠습니다. Kaya habang iniisip natin po ang meaning of this title, let us listen and answer to this 다시 한번 message. 오늘 이 예배 오신 사랑하는 우리 팔라한 예원교회 성도 여러분 사랑하고 축복합니다. Kaya once again, sa lahat po ng ating church members of this Palawan Youth Church, I love you and I bless you in the name of Jesus 보면 어제 Christ. 보고 그제 보고 또 매일같이 본 사람도 있지만 오늘 이 자리에서만 볼 수 있는 분들이 있어요. Meron din po tayong mga tao nakita kahapon, the day before, pero meron din po mga tao na makikita lang natin tuwing linggo. 너무 사랑하고 축복합니다. That's why I deeply love you and I bless you. 지난 주일 오후에는 저희가 북한아 예원 지교에 같이 예배드리고 왔어요. Kaya last week po sa ating afternoon worship service, pumunta kami sa Bukana for the regional worship service. 거기도 여전히
And also there, sobrang init po. 그래도 예배 딱 드리고 나서 또 우리 그렉 집사 집에 갔어요. Kaya once natapos yung worship service, pumunta po kami sa bahay ni Deacon Greg. 가족들이 많이 있더라고요. And nakita ko po marami siyang mga family members 알고 보면 po. 그 그렉 집사님 그 콤파운드가 거기 다 살더라고요. Yan pala ang compound ni Deacon Greg ay nandoon. 그리고 또 다른 YFC 철치 멤버와 함께 예배드리고 거기 가서 교제를 나눴습니다. At kasama din po namin ang ibang YFC church to have the fellowship as well. 애들은 웃고 처음 보는데도 서로 막 가족같이 막 이렇게 웃고 웃으면서 함께 찬양하고. Yung kabataan sa ibang school, first time natin, ibang YFC church, first time natin sila nakita, but we felt like we're close already. 그런 모습 보면서 아 교회는 뭐냐? 이런 건물이 아니라 바로 우리 가족이 교회구나. Kaya habang tumitingin po ako sa mga nangyayari, ano bang ang inisip ko ay ano ba yung tunay na simbahan? Hindi po siya mga buildings, but it is a real family. 성과 뭐 혈연, 고향 그런 건 다 틀려도 영적으로 통하는 그런 가족이구나. Kahit iba-iba ang ating apelyido, ang ating characters, at kung saan po tayo galing, but we are one as a family inside the church. 그래서 우리가 교회가 영적 가족이 돼야겠습니다. Kaya dapat ang ating simbahan, dapat tayo din po ay maging isang espiritual na pamilya. 그러면서 이런 생각을 또 하게 됐어요. And at the same time, ito yung pumasok sa isip ko. 언제 사람이 가족을 그리워하고 가족을 찾았을까? When do we miss and when do we find and look for the family? 기쁘고 좋은 때도 우리가 가족을 찾잖아요. Di ba po nung masaya tayo and there is something to celebrate, syempre hinahanap natin yung mga family. 근데 무엇보다 가족이 절실히 필요할 때는 우리가 홀로 두렵고 외로움을 느낄 때. But when do we need the family the most? Nung mga panahon na mga sandali na tayo po ay lonely at sobrang nahihirapan tayo. 그러니까 누구도 나를 이해하지 못하고 혼자 남겨졌다고 느껴질 때 정말 가족이 엄마, 아빠, 형제들이 그립지 않습니다. Kaya whenever we feel lonely, parang wala akong kasama, ako lang isa dito, di ba iniisip natin, namimiss natin po yung mga family 그러니까 members. 펜신에 보면요 부모를 잃은 아이들이 많이 있어요. That's why whenever look at this Philippines, marami po mga bata na nawalang mga magulang. 그런데 부모가 있어도 부모가 없는 것처럼 혼자 자라는 아이들이 많이 있어요. Pero meron din po mga bata na lumalaki ng mag-isa kahit meron po silang magulang. 심지어 가족과 교회 안에 공동체 안에 있는데 버려진 것처럼 살아가는 사람들도 많이 있어요. Moreover, meron din pong mga tao, kahit nasa loob sila ng pamilya, the community of this church, still they're trying to live alone. 그러니까 고아는 단순히 부모가 없는 사람만이 고아라고 할 수 있을까요? Kaya ba natin sabihin ang salitang ulila, it only talks about people who doesn't have 혈연의 the 고아도 parents? 있지만 영적인 고아는 정말 답이 없습니다. So, maaari natin po yung gamitin bilang as a meaning of the word orphan sa word, pero when it comes to spiritual orphan, iba na 그래서 yun. 오늘 본문에 예수님이 너희를 고아같이 내버려두지 않겠다 그 말을 잘 생각하시기 바랍니다. Kaya isipin po natin na maigi kung bakit sinabi ng Diyos sa atin na hindi mo kayo iiwang mga ulila. 오늘 본문 읽으면서 어떤 내용이었습니까? 계속 그 얘기를 주마다 하고 있어요. So ano po ba yung laman ng ating scripture na binasa natin kanina? Paulit-ulit ito lang po ang sinasabi nila. 예수님이 십자가 지기 바로 몇 시간 전이에요. It is right before, like few hours before namatay po si Jesus sa cross. 이미 마지막 만찬 때 제자들 중에 유다는 배신의 길로 떠나갔어요. Bago po sila nagkaroon ng huling hapunan, si Judah, umalis siya at lumakad siya sa landan ng pagtataas. 예수님이 나도 너희를 두고 떠나가겠다 했어요. Dahil sinabi ni Jesus na, kung aalis ako, lalayo ako muna sa inyo. 그리 마음이십시오. 저는 예수님 곁에 있겠습니다. 베드로 너는 나를 세 번 부인하리라. Kaya kahit ito ang sinabi ni Jesus, ang sinabi ni Pedro ay, I will never betray you, Jesus. I will never deny you. Pero yan ang ginawa ni Pedro. 그런 분위기가 아주 시간도 깜깜했지만 심령들도 흑암으로 가득 찬 시간이었어요. Kaya katulad na ang oras nangyari yung sitwasyon na yun, ang incident na yan ay gabi. Kaya ganun din, sobrang madilim ang kanilang puso. 믿고 모든 걸 버리고 다른 예수님이 떠나가시면 이제 나는 어떻게 해야 되지? Dahil aalis na daw si Jesus kung saan binigay nila po ang lahat ng kanilang pera, ang kanilang buhay. 그런 두려움에 가득한 마음을 가진 제자들을 보고 예수님이 하신 말씀입니다. And habang nakita ito ni Jesus na puno ng mga takot at mga alalahanin, ito po ang sinabi ni Jesus. 내가 너희를 고아와 같이 내버려두지 아니하리라. Hindi ko kayo iwang mga ulila. 왜 그렇게 강해져라,
두려워하지 말라 그렇게 말해야 되는데 그와 같이 내버려두지 않겠다 말을 하셨을까요? Bakit sa halip na hindi niya ginamit yung salita, be strong, be courageous? Bakit sinabi ni Jesus na hindi kita iiwan ng mga ulila? 그래서 이 말씀 통해서 우리를 사랑하실 때 끝까지 사랑하시는 하나님의 체험을 맛보는 이 시간 되시기를 축원드립니다. Umaasa ko po na sa magitan ng oras na ito, maranasan natin po ang ating Panginoon who loves us until the end. 아멘. 첫 번째 고아로 두지 않으시는 성령님이라고. That's why number one is the Holy Spirit who does not leave us as orphans. 예수님은 제자들을 두려워하는 모습을 보고 이렇게 말씀하셨어요. Ito po ang sinabi ni Jesus nung nakita niya yung mga alagad niya na natatakot. 16절에 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하려 하시리라. Nakasula sa verse 16 na dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. 고아로 두지 않겠다 말로 끝난 게 아니라 완전한 대안을 해결책을 말씀해 주신 거예요. Hindi niya lang po basta tinako sa salita na hindi kita iiwan bilang ulila, pero binigay niya din ang solusyon kung sa action niya. 그 답이 바로 또 다른 보혜사 성령님을 보내신다. At ang solusyon nito, ipadala niya po ang isa pang patnubay na pananay espiritu. 단순히 성령님을 보내주겠다가 아니라 또 다른 보혜사를 보내주신다. Pero hindi lang po siya na ipadala niya sa atin ang pananay espiritu, kundi sinabi niya ang isa pang patnubay. 또 다른 이라고는 헬라어로 알론이라고 하는데 종류가 틀린 게 아니라 같은 성품, 같은 성질, 같은 속성을 가진 다른 분을 보내줘요. When we say the term ang isa pang another, ito po ay nasa Greek word na alon, which means na hindi siya kaiba, hindi siya malayo sa original na bagay, kundi parehas sa kanilang character and elements ang kanilang katangian na meron. 그러니까 뭘 말하냐? 예수님 같이 제자들과 항상 함께했고 도와주고 보호하고 인도했는데 그런 똑같은 일을 할 또 다른 분을 보내주겠다. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Di ba po hanggang ngayon si Jesus, siya yung nagabay, siya yung nag-protect, ang nabigay ng sagot sa lahat ng kanyang alagad. Katulad niya, ipadala niya daw ang isa pang patnubay who will do the same role as Jesus. 그러니까 제자들한테 걱정하지 마. 내가 가더라도 나 같은 똑같은 일을 하는 보혜사를 보내줄 거야. Kaya sinasabi ito ni Jesus sa kanyang alagad, huwag kayong mag-alala because I will send you another helper to you. 그러니까 첫 번째 보혜사가 누구라고요? Kaya sino po ba yung unang-unang helper natin? 예수님이시죠. Jesus. 제자들과 함께 걸으시고 먹으시고 가리키시고 넘어졌을 때 일으켜 세우신 분. Siya po ay si Jesus kung saan lumakad siya at kumain siya at tinuro niya ang kanyang alagad always together. 내가 간다고 걱정하지 마. 또 다른 나와 같은 역할을 하는 분은 보내줄 거야. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala dahil aalis na ako because I will send you the same helper just like me. 근데 내가 가는 게 너희들한테 더 좋아. Kaya ang alis ko ay mas maganda para sa inyo. 왜냐면 그분은 너희와 영원토록 함께 할 거야. Bakit ba? Dahil ang iba pang patnubay na yan ay kasama niyo ng mapagkailanman. 그분이 누구시라고요? At sino po ba yung isa pang patnubay? 성령님. It is the Holy Spirit. 예수님의 빈자리를 채우는 대체자가 아니에요. Hindi siya po ang isang nang replace ng pwesto ni Jesus. 예수님이 우리와 함께 하심을 똑같이 함께 하시는 살아계신 하나님을 말씀하십니다. Kundi siya din po ang parehas na Diyos na buhay who will be with us eternally. 예수님은 육신으로 오셨기 때문에 제자들과 함께 있어도 멀리 떨어져 있으면 함께 할 수가 없잖아요. Dahil si Jesus, pumunta po siya sa lupa na ito na may katawan, kaya may limitasyon po na hindi siya makasama sa kanyang alagad na malayo, kapag malayo. 그러나 영이신 성령님이 우리 안에 거하시면 영원토록 함께 할 수 있으니까 너희한테 더 유익이다. Pero kapag ang ating banal na espiritu, dahil siya ay isang espiritu, He can be with us, He will dwell with us eternally. 그런 다른 보혜사를 너희에게 보내줄 것이다. At ipadala ko ang isa pang patnubay na yan sa inyo. 영원히 함께 할 거야. At siya ang kasama ninyo magpakailaman. 그러니까 뭐 하지 말라고요? So ano po ba yung bawal natin gawin? 두려워하지 말라. Do not be afraid. 그런 하나님의 대책과 확신이 있으니까 너희를 고아와 같이 내버려두지 않겠다 말씀하셨습니다. Dahil meron po tayong bagong solusyon, bagong sagot sa gagawin ni Jesus, kaya huwag kayong mag-alala. 그러면 우리에게 보혜사로 주시는 예 성령이 어떤 분이신가 알아야 그것을 누리죠. Then now, we must know kung sino po ba si Jesus ng ating patnubay para ma-enjoy din natin ito. 이게 헬라어로 파라클레토스라고 하는데요. Sa Greek word, it is parakletos. 단순한 헬퍼가 아니에요. Hindi lang po siya basta ibig sabihin na helper siya. 하나님이 불러서 곁에서 불러있고 함께 하겠다.
kundi it means na He will be with us and He will accompany us 왜 eternally. 하나님이 우리와 함께 하십니까? 옆에서 Bakit kasama niya po, bakit ang Diyos kasama niya tayo dito sa tabi? 우리를 보호하시고 도우시고 진리로 가르치시고 위로하고 바른 길로 이끌어 가려고 하나 옆에 함께 하십니다. Dahil gusto niya po tayo i-protect, to help, to teach the truth, and to comfort, and also guide us in the right way. Kaya nandito siya bilang helper sa atin. 그래서 중요한 게 성령님이 단순히 우리의 기분을 좋게 하기 위해 기분 맞춰주는 사람이 아니라는 거예요. Kaya ang mahalaga po dito ay ang ating banal na Espiritu, hindi lang po siya nasa atin to comfort us and to follow our mood 성령님의 swings. 하시는 일이 명확합니다. 목적을 가지고 우리한테 오셨어요. Napakalinaw po ang purpose ng ating banal na Espiritu. Nandito po siya to guide 우리가 us. 낙심하고 넘어졌을 때 그냥 위로하는 게 아니라 그리스도의 말씀으로 위로해 주세요. Ang kanyang malinaw na layunin kung bakit kasama niya po tayo, it is to comfort us when we are discouraged. 열심히 가는데 잘못된 길로 간다 그러면 바른 길로 진리로 인도하십니다. At kapag pumupunta po tayo sa maling daanan, He is guiding us to the right way kasama ng 아 katotohanan. 나는 혼자 누가 도와주는 사람이 없어 고아 같아 라고 착각하고 있을 때 하나님이 지금 너와 함께하고 계셔 그걸 체험하게 해주십니다. Kaya minsan, nung meron po tayong misconception na ako ay isa, wala akong kasama, I'm always lonely, and orphan. Ito po yung mga realization na binibigay ng banal na Espiritu sa atin. 그런 보혜사를 너에게 보내주겠다 예수님이 제자들에게 약속하십니다. At ito po pinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad that I will give you another helper. 여러분 잊지 마십시오. Kaya huwag niyo pong kalimutan. 예수님이 제자들한테 너의 모든 문제 없어지고 내가 다 해결해 줄 거야 그렇게 말씀하지 Si 않아요. Jesus hindi niya po sinabi sa kanyang alagad na wala na yung mga problema niyo, I will solve everything. 예수님 이렇게 말했는데 더 중요한 말씀하셨습니다. Kundi sinabi niya po ang mas mahalagang salita. 영원토록 내가 너희와 함께하겠다. Kasama, I will be with you eternally. 여러분 고아한테 가장 중요한 게 뭘까요? Ano po kaya ang pinakamahalaga para sa mga ulila? 아무것도 돈 많고 모든 문제 없는 그런 삶, 그게 고아한테 가장 필요한 걸까요? Sa tingin niyo po ba ang kanilang mahusay na buhay na hindi nila kailangan mag-alala tungkol sa pera? Yan yung maganda para sa kanila? 아니요, 그보다 더 중요한 게 No, there is something more important than that. 비록 돈은 없어도 상관없어요. 나와 함께 떠나지 않고 함께 있어줄 가족, 그게 고아들한테는 가장 큰 해답이에요. Okay lang po kahit wala silang pera or mahirap ang kanilang buhay. Ang gusto nila ay magkaroon ng pamilya. They will not abandon, they will not leave them. 영적 고아인 우리에게 우리가 뭐가 가장 필요한지 하나님은 아시고 거기에 필요한 최고의 해답을 주셨어요. Kaya ang Diyos, alam niya po kung ano yung pinakakailangan sa atin bilang spiritual na orphans. Kaya binigyan niya yung pinakamagandang 그래서 sagot. 하나님이 주신 복음은 문제 해결이 아니라 하나님이 지금 나와 함께하고 계시다. 그 방법이고 확신인 것입니다. Kaya ang gospel na binigay niya sa atin, hindi po ito solusyon sa ating problema, kundi ang binigay niya ay kaloob ng presensya ng Diyos. 하나님이 보내주신 성령 또 다른 보혜사가 우리와 함께하기 때문에 우리 더 이상 고아가 아니다. And because the Holy Spirit, our another helper, is with us, kaya hindi na tayo mga orphans. 그것을 예수님이 마지막 밤에 제자들에게 약속하신 것입니다. Ito pong pinangako ni Jesus sa huling gabi sa kanyang disciples. 지금 여러분 어두운 깜깜한 마음속에서 나는 내 혼자 이걸 해야 된다고 고민하고 있는 분 계십니까? Meron po ba dito mga tao who are still worrying kung ano ba yung gagawin ko ngayon? 하나님이 보내신 또 다른 보혜사 성령님을 환영하고 모셔드리고 함께 하시기 바랍니다. Then umaasa ko po na i-welcome natin, i-accept natin po at samahan natin ang ating banal na Espiritu ang isa pang patnubay sa ating buhay. 하나님이 함께 하시면 걱정할 게 없다는 걸 체험하게 될 거예요. And you will experience that there is nothing to worry kapag kasama natin ang Diyos. 놀라운 사실이 있어요. And there is tremendous fact in this place. 하나님이 우리와 함께 하시는데 성삼위 하나님이 우리와 함께 하십니다. God is with us, pero actually ang Trinity God is with us. 우리와 함께 하면서 붙들고 끝까지 여행합니다. At God, kasama niya po tayo and He is holding us until the end. 오늘 16절을 읽어보면요 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사하겠습니다. Kung basahin po natin ulit ang verse 16, nakasulat dito na nadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan na ng isa pang patnubay. 여기 세 분이 세 존재가 나와요. Pero kahit sa isang verse pa lang lumabas ang tatlong nilalang. 내가 했을 때 그 내가는 예수 그리스도. Ang salitang ako na kasulat dito, it all talks about Jesus. 네. 아버지께 구하겠으면 우리 아버지 하나님.
Ang dadalangin na po sa Ama, ang Ama dito, it talks about our God the Father. 또 다른 보혜사는 누구냐? 바로 성령 하나님. At sino po ba yung isa pang patnubay? It talks about our Holy Spirit. 이 16절 한 구절 안에 성삼위 하나님이 다 나왔어요. Kaya sa isang verse of this, verse 16, lumabas po ang tatlong Diyos. 우리는 세 분의 따로따로 신을 믿는 사람이 아니에요. Hindi po tayo mga mananampalataya na naniniwala sa tatlong iba't ibang Diyos. 한 분 하나님을 믿는데 그 위격이 성령, 성부, 성자. Isa lang ang Diyos na naniniwala natin, pero ang kanyang character ay tatlo. 한 분이시고 영광 받기가 합당하신 분인데 그분의 위치와 역할이 세 가지 역할을 나눴어요. So ang tatlo dito ay God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya kahit isa lang po siya na isang Panginoon, iba-iba ang kanyang 그 trabaho. 역할을 하는 목적이 뭐라고요? Ano po ba ang dahilan kung bakit ginagawa niya po ang ganitong tungkulin? 우리를 구원하시고 It is to save us. 우리와 함께 하시고 천국까지 이끌어가기 위해 세 하나님이 한 목적을 가지고 그 일을 하십니다. It is to guide us and to lead us hanggang doon po sa langit. Kaya ang tatlong, ang Trinity God, siya ay nakakaisa at kumikilos sa ating 그래서 buhay. 하나님은 성부 하나님은 우리의 구원을 계획하신 거예요. Kaya ang ating God the Father, siya po yung nagplano sa kaligtasan 구원의 natin. 길은 예수 그리스도를 보내주셨어요. At pinadala niya po si Yesu Cristo bilang daan ng kaligtasan. 예수 그리스도는 하나님과 같은 마음이기 때문에 아버지 하나님의 말씀에 순종하고 이 땅에 육신을 입고 오시고 At dahil si Yesu Cristo, parehas po ang kanyang kalooban katulad ng Diyos, kaya He just obeyed to His Father. 그 예수 그리스도가 십자가 부활로 우리의 완전한 구원의 길을 입으셨어요. At si Yesu Cristo na yan, namatay siya sa cross. At sa kina ng kanyang muling pagkabuhay, tinapos niya ang lahat ng ating kasalanan. 그 구원이 우리에게 언제 적용되냐? At kailan po mag-apply ang kaligtasan na yan sa atin? 생명의 성령이 역사하셨어요. When the Holy Spirit, the life, works in our life. 그냥 우리가 예수님 믿으니까 구원받는다? 아니에요. Kaya hindi po tama na sabihin natin na naligtas ako dahil naniniwala ako kay Jesus. 성령의 역사에서 예수님이 믿어지고 예수님 믿을 때 성령의 역사에서 우리가 결과로 구원을 얻어요. Dapat kumilos po ang banal na Espiritu sa ating buhay so that we may be able to believe the fact that Jesus is a 그러니까 Christ. 성령님이 하시는 역할이 뭐냐? So ano po ba yung tungkulin ng ating banal na Espiritu? 예수님이 하신 그 구원의 역사를 깨닫게 하고 믿어지게 해서 구원받게 하는 그 일을 성령 하나님이 하시는 거예요. Siya po yung natutulong sa atin so that we may realize and we will believe na si Yesu Cristo, siya po ang tagapagligtas at siya yung binigay ng kaligtasan sa atin. 그러니까 성령 하나님이 안 계시면 우리가 구원을 받을 수가 없다고요. Kaya kapag wala po ang banal na Espiritu, hindi din tayo maaari maligtas. 그러니까 여기서 이단이 나오는 거예요. Dahil dito lumalabas din po ang heresy. 그렇게 많은 이단들이 나 예수님 믿어, 하나님 믿어. Maraming heresy sinasabi na niniwala ko sa Diyos, kay Jesus. 근데 성령님은 하나님이 아니야. Pero sinasabi nila ang banal na Espiritu ay hindi kasama sa Diyos. 능력 있는 에너지, 또 다른 영이야. Sinasabi nila siya ang isa pang Espiritu or energy, the power. 그 사람이 예수님을 믿는다고 해도 그 예수님은 하나님이 보내신 예수 그리스도가 아니야. Kaya sinasabi nila na naniniwala ko sa Diyos, that's not the God that we believe. 성령님이 깨닫게 하지 못하고 성령님이 우리 영을 살리지 못하니까 그 사람은 예수님을 믿을 수 없다고요. 구원과 상관없는 사람. Dahil ang banal na Espiritu, wala siyang tulong galing sa banal na Espiritu to realize and to believe. Kaya wala din kaligtasan mula 그래서 sa 말세 Diyos. 시대를 사는 우리에게요. 성령 하나님이 너무너무 중요하십니다. Kaya para sa ating po who are living at this last age, napakahalaga ang banal na Espiritu. 우리가 예수 믿고 구원받았어도 이 땅에 살면서 힘없이 세상에 끌려다니는 이유 Kaya sumampalataya tayo kay Jesus, naniniwala sa Diyos, ano ba ang dahilan na we're always chasing the world? 성령 하나님과 상관없이 사니까 내 힘으로 믿고 내 힘으로 잘 되려고 하니까 Ito po ay dahil ang buhay natin ay hindi related sa banal na Espiritu. We only live by our thoughts and our 그리고 이 standards. 제일 중요한 또 다른 보혜사 성령을 내가 보내주겠다 예수님이 제자들에게 약속하신 거예요. Kaya yan ang dahilan kung bakit pinangako ni Jesus sa kanyang aglagat that He will send another helper, the Holy Spirit to us. 예수님이 지금 어디 계세요? So saan po ba si Jesus ngayon? 하나님 우편 모자에 앉아 계세요. So He is sitting at the right throne. Doon po sa 우리를 langit. 위해 기도하고 He 계시다고요. is praying for us. 그럼 내 안에 누가 계셔요? Then sino po yung nasa loob ko ngayon? 성령님 계시죠. The Holy Spirit. 성령님이 그래서 우리와 인격적으로 함께하고 대화하고 우리가 기도할 때 기뻐 받아주시고 우리 슬퍼할 때 같이 슬퍼하시고
Kaya ng dahilan, ang ating banal na Espiritu sa loob natin, siya ang kumikilos, siya po yung nanalangin, siya po yung nagbibigay ng knowledge and truth and guiding us. 그 어떤 사람은 하나님 삼위일체 아니가 쉽게 생각하려고 이렇게 얘기하잖아요. Kaya meron din po mga tao, upang madali nila iintindihin ang Trinity God, ito yung sinasabi. 물인데 그 형상식은 물인데 추우면 얼음이 되고 더우면 기체가 되어 날아가. So, halimbawa, meron po tayong water, ang isang liquid, kapag i-freeze natin siya, magiging ice. But once i-boil natin siya, magiging gas, i-evaporate na siya. 삼위일체는 그런 식으로 생각하고 해요. Kaya madalas po iniisip nila, ganito din ang Trinity 근데 God. 양태론이라고 그게 이단인데 어쨌든 그 나중에 얘기하고 중요한 건 성령님이 내 안에서 인격의 영으로 나와 함께 하신다. So, yan po ang belief ng mga heresies. But for us, ang banal na Espiritu, kasama niya tayo with His personality. 그 일을 위해 성삼위 하나님이 함께 합심으로 우리를 인도해 가신다. And for this work, ang ating triune God, nakakaisa niya po siya. Parang gagabayin niya tayo. 왜? Why? 우리를 고아처럼 내버려 두지 않으신다. Because He will not abandon us, just like the 여러분 orphans. 이건 애타는 하나님의 일관적인 사랑에 반응하시기 바랍니다. Kaya umasa ko po na mag-react din po kayo, mag-response po tayo sa ganitong eager seeking of God. 아멘. 자, 그 성령님이 어떤 분이신지 오늘 말해주고 있어요. At ngayon, tinuturo nila po sa atin kung sino ba ang banal na Espiritu na ito. 그래서 우리 항상 질문하라고 했잖아요. That's why I always tell you to 왜 question. 우리를 고아라고 말해요? So, bakit tinukoy na tayo bilang ulila? 네, 그런데 오늘도 하나님은 진리의 영이라고 했어요, 성령님. And today, sinabi ni Jesus na ang banal na Espiritu, siya yung Espiritu ng katotohanan. 진리의 영으로 함께 하시는 성령님인데 왜 진리의 영이라고 했어요? So, siya ang Espiritu ng katotohanan. Bakit ito yung sinabi niya? 능력의 영도 있고 기적을 일으키시는 영인데 왜 굳이 진리의 영이라고 했을까요? Pwede naman natin po tawagin siya bilang Espiritu ng kapangyarihan, Espiritu ng himala. Pero why did Jesus use the term ang katotohanan? 역사하면 능력도 우리가 체험하고 기적도 체험하고 Kapag kumilos pang banal na Espiritu, syempre maranasan natin po ang lahat ng mga miracles and also the blessings. 많이 기도하잖아요. 죽은 자를 살리고 병든 자를 낫게 하고 어떤 데는 뭐 이빨이 금리빨을 바뀌고 많은 역사를 이렇게 해요. Di ba po, when we pray, ang namatay ay maligtas ulit at kapag yung mga may sakit ay bumalik at pati yung ngipin ay turn into gold, marami po tayong mga himala. 그런 일을 할 수 있는 능력의 영이시지만 하나님이 원하시는 성령님, 말하고 싶은 성령님은 제일 중요한 역할은 뭐냐? 진리예요. So ganito makapangyarihan din ang ating banal na Espiritu. Pero ano po yung gustong i-emphasize ni Jesus? The Spirit of the truth. 무슨 말이야? 진리 가운데 우리를 이끌어가요. Ano bang ibig sabihin nito? He is guiding us in the middle of the 그게 truth. 성령의 가장 중요한 역할 중에 Yan po yung pinakamahalagang tungkulin na meron sa banal na Espiritu. 무엇이 진리입니까? So ano po ba yung katotohanan? 바로 전에 우리 고백했잖아요. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. So just a while ago we have confessed this faith that I am the way, the truth, and the life. 진리는 단순한 정보나 지식을 말하는 게 Ang 아니라고. katotohanan, hindi lang po siya isa sa simpleng informasyon Bago- o isang knowledge. 우리 주 예수 그리스도가 진리이십니다. But only Jesus Christ, He is our truth. 성령님이 하시는 일이 뭐라고요? So ano po ba yung mga ginagawa ng banal na Espiritu? 진리를 알려주고 진리 가운데 인도한다고 해요. He teaches us the truth and He guides us in the middle of 바로 the 다른 truth. 얘기하는 게 아니라 우리의 진리신 예수님께 포커스를 두고 조명을 비춰서 예수님을 더 잘 알게 해주는 게 성령의 역할입니다. Kaya hindi iba po ang tinuturo ng banal na Espiritu, kundi ang tunay na tungkulin niya is to teach us the truth and guide us with the truth. 그래서 성령님이 예수님을 조명해서 우리에게 보여주고 깨닫게 해주고 싶은 게 뭐냐? So ano po ba yung gusto turuan at ipa-realize na sa atin ang banal na Espiritu by flashing on, focusing on Jesus? 예수님의 말씀, 특히 십자가와 부활에 대해서 깨닫게 하시는 게 성령의 역사입니다. Ito ay salita ng Diyos, especially sa kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay, which is the salvation. Yan po yung gusto niya, gusto natin malaman. 성령님을 통해서 우리가 예수를 더 바르게 깊이 알게 하는 게 성령의 가장 소원하는 일이시다. Kaya ito po ang pinaka-willing ng banal na Espiritu at kanyang trabaho para ma-realize natin at maniwala po tayo na si Yesu Cristo siya ang 그래서 tagapagligtas. 막 성령의 역사라고 하는데 그것 때문에 예수님이 더 작아지거나
말씀의 진리에서 멀어진다면 성령의 역사가 아닙니다. That's why we always say the working of the Holy Spirit. Pero dahil palagi natin sinasabi nito, that doesn't mean na lalong lumiliit, nangyayina ang si Jesus. 필리핀에 보면은 되게 많은 교회가 엄청난 성령의 역사를 추구하더라고요. Kaya napansin ko po maraming simbahan dito sa Pilipinas, they always want to experience the working of the Holy 근데 Spirit. 성령이 막 충만받고 했는데 그리고 나서 남는 게 하나 더 강조되는 게 예수 그리스도가 아니라 내가 원하는 거 없고 내가 느끼고 싶은 필링을 느끼고 그게 성령의 역사로 막 오해시키고 Pero ang problema dito, after they're filled with the Holy Spirit, sa halip na emphasize nila si Jesus, lalong na-focus lang sila doon sa feeling and the miracles. 진리의 영이신 성령님의 하시는 일은 뭐냐? 예수 그리스도를 드러내요. So ano po ba yung trabaho? Ano po ba yung tungkulin ng ating banal na Espiritu, which is the Spirit of the truth? It is to reveal Jesus. 성령이 오시면 하실 일이 뭐라는 걸 알려주세요. 15장 26절에 그가 성령이 나 예수님을 지원할 것이요. Kaya tinuro ni Jesus sa atin kung ano po ba yung gagawin ng banal na Espiritu once He is with us. Unang-una sa John chapter 15:26, sabi niya, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. 16장 14절에 그가 내 영광을 나타내리니 And in 16:14, sabi niya, paparangalan niya ako. 성령님의 역사는 뭐라고요? So ano po ba yung gawain ng ating banal na 우리 Espiritu? 시선을 나 자신에게 머무르지 않고 예수 그리스도께 가져갈 수 있도록 역사하시는 게 성령의 역사. Sa halip na i-focus natin po ang ating sight sa ating sarili, He is guiding our sight para makafocus po tayo kay Jesus. 성령님의 인도받고 성령 충만하시기 바랍니다. Kaya umaasa ko po na may you be guided through the Holy Spirit and may you be filled with the Holy Spirit. 그러면 어떻게 된다고요? Then, ano po bang mangyayari sa atin? 우리 주 예수님은 더 자세히 알고 더 가까워지고 더 친해집니다. Then we will deeply know about Jesus Christ and lalong malapit na po nakaroon po tayo ng intimacy with 이런 Jesus. 도움이 왜 필요합니까 우리한테? Then, bakit kailangan natin po ang mga bata? 너무나 쉽게 우리 예수님 잊어버려요. Because we are so easily deceived and we always forget Jesus. 잘 은혜받고 하다가도 문제가 커진다고 문제에 빠져버리고 상처가 깊어서 그 상처 안에 머물러 버려요. Kasi for the first few days, maganda naman ang ating walk of faith, but dahil sa maliit na incident na nangyayari sa ating buhay, agad tumalikod tayo sa Diyos. 좀 하다가 뭐 잘못되고 안 되면 실패하면 하나님 나 벌 주시나? 나 버린 거 아니야? At kapag may nangyari na pangit or nabigo ka sa mga challenge mo, we always immediately say na God betrayed us, God abandoned me. 우리를 너무 잘하기 때문에 하나님 성령님을 보내시고 성령님을 그때 역사하시는 거예요. At dahil ang ating Diyos, alam niya po tayo, that's why God sent the Holy Spirit to guide our hearts. 성령님의 역사의 결과가 뭐라고요? ano po ba yung 시선이 예수님의 십자가 부활의 능력에 고정하게 하는 거예요. Ano po ba yung result sa pakilos ng banal na Espiritu? Ang ating mata, ang ating sight ay hindi nakafocus sa ating sarili, kundi sa kay Jesu Cristo. 반복되는 실수와 실패로 너는 끝났어. 근데 성령님은 예수님의 끝없는 용서 그거를 보여주면서 우리에게 힘을 주십니다. Whenever we think na tapos na ito dahil sa paulit-ulit na mga failures na naranasan natin, that time ito po ang sinasabi ng banal na Espiritu, always remember the forgiveness of 우리 Jesus. 막 올라오는 감정이 너는 하나님이 더 이상 너를 사랑하지 않아. 그때 성령님이 우리 감정과 상관없이 우리를 사랑하실 때 끝까지 사랑하시는 하나님의 사랑을 체험하게 해줍니다. Kaya nung umapaw po ang ating damdamin, ang ating emosyon that God doesn't love me, that time kumilos ang banal na Espiritu to remind us to have the assurance in the love of God. 갈수록 돈은 안 벌리고 일은 힘들고 환경은 나를 버렸다. 너는 혼자다. 그런 거에 막 눌려 있을 때 성령님이 깨닫게 해주시라고요. 하나님이 너를 고아와 같이 내버려두지 않는다. As time goes on, minsan iniisip natin po, I'm alone, isa lang ako, no one is with me. That time, the Holy Spirit helped us to realize na God never abandoned us, just like the orphans. 여러분, 성령님은 우리의 문제, 사건, 고통을 없다고 부정하지 않으세요. Ang ating banal na Espiritu, hindi niya po tinatanggi na wala po tayong mga pains or suffering or problems in our life. 다만 인정하되 그 고통보다 더 큰 하나님을 바랍니다. Ina-admit niya rin po ang mga sakit na naranasan natin, but at the same time, lalong ini-emphasize niya si Jesu Cristo. 그래서 성령 충만은 뭐냐? So ano po ba yung feeling of the Holy Spirit? 여러분 질문하고 답을 듣고 붙잡고 기도하시기 바랍니다. Sa
Sana tanungin niyo po muna sa Diyos and listen, receive the answer, and 왜- hold it while you 왜 pray. 성령님은 진리의 영이시냐? Bakit ang banal na Espiritu siya ang Espiritu ng katotohanan? 답을 질문하고 답을 발견하고 그 답 가지고 진리의 영을 이루시기 바랍니다. Dapat tanungin po natin sa Diyos, receive the answer, and grab hold it and pray. 성령 충만이 큰 소리로 기도해서 뭔가 마음이 막 벅차오르는 그 감정입니까? Nung nanalangin po tayo with loudest voice and we are filled, we became emotional, yan po ba yung feeling of the Holy Spirit? 막 갑자기 막 기도하다가 뭐 신비한 체험을 하거나 뭔가 화려한 천사를 보는 겁니까? Or nung habang nanalangin, naranasan natin or nakita natin yung mga anghel, yung mga himala, yan po yung feeling of the Holy Spirit. 특수한 경우와 목적을 위해 그런 걸 체험하게 할 수 있지만 이게 성령 충만의 기본 정의는 아닙니다. There are some cases na God allow those things para, especially maranasan natin po ang kanyang presence, pero hindi yan po lahat sa feeling of the Holy Spirit. 성령 충만의 결과와 열매는 언제든지 어제보다 그 전보다 더 예수 그리스도를 깊이 알고 더 선명하게 바르게 알아가는 것입니다. Ang tunay na sagot, tunay na bunga, ang resulta sa pagkilos ng banal na Espiritu ay compared to yesterday, compared to the past, mas dakila at mas malaki at malinaw si Yesu Cristo sa 그래서 atin. 하나님의 기쁨이 되고 예수 그리스도 이름을 존귀하게 되는 열매를 맺는 게 성령 충만입니다. Kaya at magmumunga ng isang bungad na i-glorify, i-honor natin po si Yesu Cristo. Yan po ang tungkulin ng banal na 계속 Espiritu. 성령 충만하고 성령의 사람이 되면 이제 자기 자랑보다는 예수 그리스도 그 은혜를 자랑하게 돼 있어요. That's why if we are always filled with the Holy Spirit and as we continuously enjoy the feeling of the Holy Spirit, 네. sa halip na i-brag natin po ang ating sarili, palagi i-honor natin ang Diyos. 은혜를 계속 받아갖고 이게 나의 자랑거리가 돼요. Why would we brag ang ating sarili nung wala naman tayo? 그 예수님을 더 사랑하고 말씀에 순종하고 싶은 마음이 일어나고 삶에서 계속 그리스도가 드러나는 삶이 성령 충만한 삶이에요. Pero kapag ituloy po natin mahalin si Yesu Cristo, i-enjoy ang kanyang grace and blessings, yan po yung life that is filled with the Holy 질문해 Spirit. 봐야 됩니다. 진짜 내가 성령의 능력을 원하는 거냐? 하나님의 영광을 위해. That's why we must seriously question ourselves kung ang gusto ko sa banal na Espiritu ay ang kanyang kapangyarihan 그래서 ba? 내가 왜 성령 인도 받냐? 그걸 통해서 예수님 만나고 더 깊이 알기 위해서 성령 인도를 구하는 것이다. And we must question ourselves, why do I want to be guided through the Holy Spirit? Ano ba yung gusto kong kunin at maranasan sa magitan nito? 잊지 마십시오. 성령님은 우리를 고아와 같이 내버려 두지 않으십니다. So do not forget that the Holy Spirit will not abandon us like the 그 orphans. 우리와 함께 영원히 함께하고 계십니다. At kasama niya po tayo ng mapagkailaman. 그 목적이 뭐라고요? At ano po ba yung layunin dito? 우리를 예수님께로까지 이끌어가기 위해 Ang kanyang goal is to guide us, to lead us to Jesus Christ. 성령 인도 받기 원하십니까? Do you also want to be guided by the Holy Spirit? 성령 충만을 원하십니까? Gusto niyo po ba ang feeling of the Holy Spirit? 예수님이 여러분과 더 함께하는 것을 체험하는 축복의 날이 계속될 것입니다. Naniniwala ko po na araw-araw maranasan natin po ang blessed day that God wants to be with us eternally. 잊지 마십시오. 우리는 더 이상 고아가 아니다. So huwag natin po kalimutan na we are not orphans anymore. 우리가 막 결심한다고 되는 게 아니라 하나님이 약속하시고 성취하셨어요. 또 다른 보혜사를 보내주셨다고. Kaya di ba po pinangako ito ni Jesus sa atin that God will send another helper to us. 그래서 진리의 영이니까 예수 그리스도를 더 선명하게 알려준다고요. At dahil siya ang Espiritu ng katotohanan, He will teach us more deeply about Jesus 문제와 Christ. 어려운 상황보다 예수님이 완전히 이루신 십자가의 능력, 부활의 능력을 체험하게 하신다고요. Sa halip na maranasan natin yung mga problema, yung mga kahirapan sa buhay, He will guide us to experience 여러분, His 우리는 더 presence 이상 more. 고아가 아닙니다. So we are not orphans. 자유와 회방과 축복을 누리시기 바랍니다. Kaya umaso ko po na sana maranasan niyo po ang freedom and the liberation. 성령님이 가장 기뻐하시는 게 뭐라고요? And ano po ba yung isang bagay that the Holy Spirit 예수 pleases the 이름이 most? 불려지고 영광 받을 때 성령님이 가장 기뻐하신다고요. Binakalulugod po ang banal na Espiritu nung ang mundo na ito, pinupuri natin ang pangalan ni 여러분 Yesu Cristo. 기도할 때 예수 그리스도 이름으로 담대히 기도하시기 바랍니다. Kaya sana manalangin po kayo firmly with confidence in the name of Jesus Christ. 그리고 하나님 구할 때는 예수 그리스도 이름으로 구하는 거예요. Kaya whenever maghingi po tayo ng mga bagay sa Diyos, manghingi po tayo with the name of Jesus Christ. 우리는 예수 이름 부르는데 하나님이 가장 기뻐하시고
성령님이 내 안에서 가장 강하게 역사해요. Kaya calling the name of Jesus Christ, yan po yung napapalugod sa ating Diyos para sa sa banal na 근데 우리를 Espiritu. 막 칭칭 감고 누르고 붙잡고 있는 흑암과 저주의 성이 무너지는 겁니다. Kaya whenever we call the name of Jesus Christ, mawawasak din po ang lahat ng mga masasamang kapangyarihan 사단 sa ating 마귀가 buhay. 한 길로 왔다 7길로 떠나 도망간다고요. Kaya ang Diablo, papasok siya sa 100, alis naman sa 700. 예수 그리스도 이름을 부를 때 Whenever we call the name of Jesus 그냥 Christ, 주문이 아니라 그만큼 권세와 능력 있고 성삼위 하나님이 총동원하는 시간 그 자리이기 때문에 dahil hindi lang po siya isa sa spell that we memorize, but it is the time kung saan lahat ng mga nilalang ay magkilos para sa Diyos. 그러니까 우리의 삶은 그 성삼위 하나님의 역사를 체험하고 누리고 기대하고 갈망하는 삶이에요. That's why our life should be the life that always seek and always seek and be thirst sa filling of the Holy Spirit. 결론이 뭐냐? Ano po ba yung conclusion? 하나님의 가족으로서 이 축복을 함께 누리고 나누고 더 배가시켜요. As a family of our Lord, dapat idoblehin natin po ang mga papapala na ito. 이게 바로 판데살라마 시간. And that's the Pandisalamat table time. 그러니까 이 하나님이 하신 약속을 확인하는 시간이에요. At ito po ang oras kung saan i-confirm natin ang pangako ng Diyos. 그래서 내가 해결하려고 내가 문제 내놓고 막 기도 이거 어떻게 해결하지 그렇게 하지 마시기 바랍니다. Kaya sana huwag niyo po i-share yung mga worries niyo po na galing lang sa isip niyo. 그건 하나님께 맡기고 내 동료가 내 이 귀한 가족이 이런 문제 때문에 어려워하는구나 그걸 가지고 예수님께 올려드립니다. But just surrender all your self-centered thoughts sa Diyos, kundi ibigay niyo po ang inyong prayer sa Diyos para sa ibang kapwa. 그 문제 해결 이전에 하나님이 나와 함께 하시는 그걸 체험하면 우리는 더 이상 걱정이 없다. Kapag bago na niya maranasan, kumarap sa mga problema, once we experience the filling of the Holy Spirit, ang kanyang presensya ng Diyos, hindi na siya magiging problema sa 그 atin. 이유와 배경과 목적을 아는 영적인 우리끼리 그걸 나누면서 누리는 거예요. Because as one family who knows the spiritual background and the truth, tayo po mag-gather and we enjoy these things. 그래서 여러분 우리 예배 끝나고 이 테이블 시간 갖잖아요. 귀하게 여기시기 바랍니다. Kaya di ba po, pagkatapos po ng ating worship service, meron po tayong Pandisalamat table time sa bawat department. I hope you can cherish this. 어디서 딴 데서 이런 시간을 가질 수가 없어요. Kasi hindi po natin makaroon ng ganitong oras sa ibang lugar. 그리고 질문하십시오. So ask others. 여러분 그냥 속으로든 생각으로든 말로 질문하고 딴 사람 옆 사람의 포럼에 들어보십시오. So tanungin niyo po kahit sa sarili niyo lang or sa iba and listen to the 그 others. 사람은 포럼을 통해서 여러분에게 주시고자 하는 음성과 해답을 주신다. Dahil sa magitan ng forum ng iba na maririnig niyo, God will answer to the question. 그래서 우리가 같이 질문하고 생각을 듣고 포럼 나누는 게 그때 성령님이 역사해요. Kaya whenever we ask, we answer, and we listen to the forum, yan po yung oras kung saan kumikilos po ang Banal na 우리의 Espiritu. 축복된 시간을 최대한 누리시기 바랍니다. Kaya umasok ko po na fully until the end na maranasan niyo po ang kapapala na ito. 그래서 오늘 또 같이 대화를 나누면서 내 삶의 현장에 언제 보혜사 성령님의 함께 하심이 가장 필요한지 이랬으면 좋겠다 서로 나누는 시간 가지시죠. Kaya mamaya po as we have this table time and as we share our conversation with each other, sana tanungin niyo po sa Diyos at sa inyo sarili at enjoy po natin ang working of the Holy Spirit. 이런 문제 어려운 갈등이 있는데 이거보다 더 큰 예수님을 보는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다 하면서 나누고 있습니다. Sana mag-share din po tayo ng ganitong confession sa ating kapwa na kahit meron po akong ganitong problema, ganitong incident na nangyayari sa buhay, I want to trust more and believe in the Holy Spirit which is greater than this. 아멘. 그 믿음의 중심 가지고 함께 고백하겠습니다. And with the center of this mind, let us confess it all together. 제가 질문하면 대답하십시오. So ako po yung magtanong at kayo naman po ang magsasagot. Are we open? No, the Holy Spirit is with us. 아멘. 다시 한번. Once again. 고백으로. Are you open? No, the Holy Spirit is with us. 아멘. Amen. Whom does the Holy Spirit reveal? Jesus Christ alone. 아멘. Amen. Whom will we follow this week? With the Holy Spirit. 아멘. 아멘. 다 같이 우리
Let's proclaim all together. We will follow Jesus Christ. 아멘. 네, 하나님께 영광의 박수 돌리겠습니다. So let us give the loudest clap to our Lord. 우리 진짜 사랑하는 예원가족 여러분, 교회에서 성령님은요 우리를 절대 홀로 두지 않으세요. Kaya lahat po ng ating loving church members of this Palawan Yewa Church, our helper, Holy Spirit, never abandoned us like the orphans. 점점 더 예수 그리스도를 선명하게 알게 해주십니다. And more, mas malinaw po ang tinuturo niya sa ating tungkol kay Yesu Cristo. 무슨 말이냐? 이 땅에서도 천국의 기쁨을 점점 더 선명하게 실체적으로 누릴 수 있다고요. Ano bang ibig sabihin nito? Kahit nandito po tayo sa lupa, we can clearly experience and realistically experience and enjoy the blessing of heaven. 그 예배를 삶을 통해서 만난 예수 그리스도를 또 반디살라마 테이블을 통해서 고백하고 은혜가 흘러내릴 수 있도록 우리 함께 흘러내리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Kaya pinapala ko po kayo sa pangalan ni Yesu Cristo na si Jesus na natagpuan natin mula sa pulpit message, i-share, i-overflow, relay natin po sa magitan ng ating Pandisalamat Table Time. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사드립니다. Thank you, Lord. 예수를 그리스도로 믿는 것도 감사한데 또 다른 보혜사 성령님을 저희에게 보내주시니 감사드립니다. We're already grateful for believing in Jesus Christ, but thank you, Lord, for sending another helper, the Holy Spirit. 우리 인생의 진리, 참 진리이신 예수 그리스도를 더 깊이 알게 해주시고 그리스도를 향해 나아가는 축복된 인생 되게 하여 주옵소서. May you allow us to live a blessed life that we will deeply know more about Jesus Christ and be guided through the truth of the Holy Spirit. 더욱더 성령 충만의 열매 맺는 정말 아름다운 인생 되게 하여 주옵소서. May we live a wonderful life where we bear the fruits of the Holy Spirit of the Holy Spirit. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 With 기도드리옵나이다. all our thanksgiving, this is our prayer in the name of Jesus Christ. 아멘. Amen.